ating lahat. Ako si Jasmine Ramos. Ako si Elise Salvo. Ako si Erica Agustin. Ako si Yuni Nicolas. Ako si Princess Rayray Batulayan. Ako si Angel Doctor. Saan nga ba aabot ang 20 pesos mo? Ngayong araw ay ating pag-uusapan ng inflasyon. Ano nga ba ang inflasyon? Ang inflasyon, ito ang pagtaas ng presyo ng mga kalakal at serbisyo sa isang ekonomiya. Kung tataas ang pangkalahatang antas ng presyo, mas kaunti ang mabibili ng salapi. Samantala ang deflasyon o deflation naman ay ang pagbaba ng pangkalahatang antas ng presyo at ang kabaligtaran ng inflasyon. Ito ang ating graph sa year-on-year average inflation rates dito sa Pilipinas mula taong 2019 hanggang 2023. Bakit 1.9 noong 2019? Ang paghina ng inflation noong 2019 ay dahil sa mas mabagal na taunang pagtaas ng index ng mga pagkain at non-alcoholic beverage at transportasyon. Kapag ang mga gastusin sa produksyon ng mga produkto at serbisyo ay tumataas, maaaring ito ay maipasa sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo. Bakit 2.6 noong 2020? Ang pangunahing dahilan ng pag-angat ng inflasyon noong taong 2020 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng produkto ng alcoholic beverage. Bakit 4.3, 2021, ang pangunahing sanhi ng pagtaas ng presyo ay ang pagkulangan ng supply ng iba't ibang produkto dahil sa sakit at African swine fever, overfishing at ang mataas na buwis sa kuryente. Kapag ang demand sa mga produkto at serbisyo ay tumataas ng mas mabilis kaysa sa supply, maaaring magresulta ito ng pagtaas ng presyo. Bakit 6.6 noong 2022? Sa taong ito, nag-uumpisang atake ng Russian ang Ukraine kaya naapektuhan nito ang supply ng langis at gasolina sa ating bansa. Ang presyo ng langis ay isa sa mga pangunahing salik na nakakaapekto sa inflation. Kapag ang presyo ng langis ay tumaas, ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at pati na rin ang iba pang produkto at serbisyo na umaasa sa langis para sa produksyon at transportasyon. Bakit 6.7 sa 2023? Ang inflasyon noong 2023 ay dulot ng pagtaas ng presyo ng bigas at sinundan ng karne at iba noong buwan ng Agosto. Ano ang ating maaaring gawin? Una, huwag bumili ng sobra-sobrang produkto. Tama. Maaaring kontrolin ng gobyerno ang presyo. Maghanap ng ibang source of income. Tama. At iwasan ang one-day millionaire mindset. Tama! Laging tandaan na mag-aral ng mabuti at maraming salamat.